So ito mga kababayan, panoorin natin tong video ni Carbonell kung saan ay ang title niya po dito mga kababayan ay Ruben Padilla muling sinupalpal ni Carbonell mga kababayan. Alam naman natin itong Carbonell at mga kababayan ay talagang galit na galit ito mga kababayan sa mga sumusuporta sa DDS. So ito mga kababayan, pakinggan natin. Abay, meron pong pumasok isang pamilya at bahid po sa kanilang pananalita ay mukhang mag-blow out yung kanilang tatay na lalaki, ang ama, mga kaibigan sa kanyang pamilya. Eh siyempre masayang masaya sila. Yung kanilang anak na mga 8 taong gulang, tingin sa kanyang tatay habang pumapasok po sila ng restaurant, nabangga po yung lamesa. Pinagalitan ng ama, ang sabi niya, tatanga-tanga ka para kang lutang, para kang si Leni Robredo. Akalain po ninyo, abogada, Leni Robredo, tatanga-tanga, habang marami. Teka lang mga kababayan, doon sa Leni Robredo, kasi yun yung ano ngayon maraming napapanood Kalye Sorbe or mga sorbe-sorbe dyan na parang tatakbo ata itong Leni Robredo na to. Tapos di ba tatakbo rin ang Vice Presidente ng Pilipinas. So please pa-comment mga kababayan dyan sa baba kung ano ang masasabi nyo na pag tumakbo si Leni at si VP Sara, kung sino ba talaga yung nararapat sa dalawa na ito mga kababayan na iboto ng taong bayan. Kakamping ang nagmimistula po, nagpipintura ng isang syudad. Ang lahat ay kulay rosas, pag andyan si Robredo. Merong pamilya na pareho ng akin po nabanggit sa inyo. Ang tingin kay Leni Robredo ay tanga. Bakit? Sapagkat pinakalat ng trolls, pinakalat nila Duterte na si Leni Robredo ay tanga, ngunit dinadakila nila si Duterte. At yung pagkatanga-tanga, hindi naman tanga talaga si Ruben Padilla. Napakatanga. Hindi naman po. Ito na mga kababayan, babanatan niya dito si Senator Ruben Padilla mga kababayan. So ito pakinggan natin. Siya talaga bobo lang. Napaka-bobo. Hindi lamang siya haram lang. Napaka-haram. Ang haram ay nakakarimarin na pagkatao ng isang Muslim. Ang tao po yan ay haram. Pag ikaw ay kumakain ng baboy at ikaw ay Muslim, ang tawag sa iyo ay haram. Pinakaharam na hayop sa buong mundo sa Muslim ay ang baboy. Kahit sa Amerika, ang tawag po nila sa kinasusuklaman nilang tao ay pulis. Sa Ingles, ang tawag nila is a pig. Ibig sabihin na pulis yan. Ibig sabihin, ang baboy, pinakamababang klaseng hayop, mga kaibigan. Hindi nyo ba napapansin, ultimo mga biik, kung naglalakad ang mga biik, mga kaibigan, nakatungo? Bakit? Bakit nakatungo? Nahihiya ang biik sapagkat ang nanay nila ay baboy. Loko talaga to. Lakas ng tama mga kababayan. Sabi na, kapag yung yung baboy, yung biik, pag naglalakad daw, nakatunga, yung nakayuko lang ba? Tapos nahiya daw sila kasi nanay nila is baboy. Lakas din ang tama nitong Carbonell at mga kababayan. Talagang dito, no? Tinawag pa niyang bobo itong senador mga kababayan. Top 1 na senador ng Pilipinas, Senator Ruben Padilla mga kababayan. Talagang hindi pinalagpas nitong Carbonell at mga kababayan, Basta ayaw niya sa mga sumusuporta sa DDS, talagang babanatan ni mga kababayan. Pag kapag suportado ng DDS mga kababayan, binabanatan niya po. Yun po yung ibig kong sabihin. Kaibigan, papasensyahan natin sana si Ruben Padilla, ngunit sa kanyang katangahan. Ang hindi ko mapasensyahan ay ang kanyang katraidoran.
Hindi ba linantanga siya na dinadakila niya si Duterte? Inararapat lamang po dakilan niya yan sapagkat yan ang nagbigay sa kanya ng total amnesty. Ano po ibig sabihin ng amnesty? Pagkapatawad sa iyong pagkakasintensya. Nasintensyan po yan, ex-convict yan. Ano ibig sabihin ng ex-convict? Dating bilanggo na sintensyado ng pagkakakulong. Malaki utang na loob niya kay Duterte sapagkat dahil sa amnesty na yan, pinayagan muli siyang bumoto, ibinalik ni Duterte ang kanyang kalayaan na bumoto at maging kandidato. Kaya may utang na loob po yan. Intindi na lamang po natin. Ang atin hindi mapatawad ay ang kanyang pagkahumaling sa China. Yan sa akin, kahit anong lingwahe, ay katrayduran. At ang katrayduran, hindi ko po nakikita ang kapatawaran. Yan ay makapili. Masaol pa yan yung ikaw ay nakabayong na para kang taga Makabebe, Pampanga ng panahon ng hapon. Tinuturo mo ang mga gerilya na iyong kapitbahay at sila ay binabayoneta sa iyong harapan. Yan ang pagkatraidor ng Pilipino. Yan ang mga makabagong Marcoleta, Robin Padilla, Cayetano, mga kaibigan. Amy Marcos, ito sino yung magnanakaw na Jesus is Lord. Villanueva, sino yung nagmamagandang lalaki. Ito mga kabayan yung sinasabi ko sa inyo na siya ay talagang hindi makakaligtas ang isang politician kung sangkot man sa mga corruption o sangkot man din sa mga sa usaping West Philippine Sea, yung mga sumusuporta sa West Philippine Sea. Kumbaga parang yung kumakampi sa China, talagang binabanatan itong ni Carbonell mga kababayan. Kita niyo naman, sinabi na kanina si Cayetano, Villanueva, Amy Marcos, Padilla, si Marcoleta, at iba pa mga kababayan. So, ganyan po manindigan itong Carbonell na to. Talagang babanatan niya ang politician pag mali sa kanyang paningin at mali para sa bansang Pilipinas. Na asawa ng isang model ni Heart Evangelista, pero magnanakaw, corrupt, dating Senate President. Si Chichi Escudero. Mga taong dapat natin kamuhian, dapat iwaksi. Abay, hanggang ngayon, pinapalakpakan, sinusuportahan. Ayan. So, kita ni mga kababayan, ganyan po. Itong tao na to, gaya sabi ko kanina, binabanatan ang ayaw niya. Lalong-lalo na dun sa mga tagasunod nitong DDS na ito mga kababayan. So, po, like and share and subscribe ID na 28. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood.